Okay, so wala kaming ibang gagawin kundi ipahinga ko lang si Gemma dito. Nasa shaded part naman kami, malilim naman. Papahinga ko lang yan dyan. So, nakikita niya rin yung nasa paligid niya. Nice. Good. At nahawakan ko ng maayos yung fish. Gemma! Ayan, kilala si Gemma dito sa lugar na ito. Good job. So, nakikilala niya yung tao. Kahit pa paano, goods naman yun kasi hindi naman siya nagre-react sa tao. So, ibang usapan na yun, sa tao na siya nagre-react. So, hindi naman ganun. Gemma, sit. Nice. Ay, good dog. Gemma. So, titignan ko kung mag-absorb siya ng reward na food kahit nandito kami sa labas. Gemma. Gemma. Sit. Sit. Let's sit. Yes. Good job. So, may aso na nakatali. Gemma na ba? Yung mga interrupted, yung mga ganyan, no? Gemma. So, may tumatahol na aso sa amin. Dito, dito na nakatali. Check na. So, hindi nyo naman yung napansin. Good job. Good. So, kung ito yung sinasabi nyo na nakasit si Gemma sa left side ko, yung ginagawa po namin yun. Kahapon pa. Sit. Good. Lang. Gemma, sit. Nice. Good sit. Gemma, sit. Sit po. Sit. Yes. Good. Sit. Yes. Gemma. Kainin mo yan. Hey, luluwa. Come here. Yee! So, mukha kang napagod sa lakad natin. Ha? Pero pag dumating na yung mga stressor, nawawala na yung pagod niya. Sit muna. Nice. Good sit. So, kaya ako nakaharap kay Gemma para mas ma-monitor ko yung body language niya, kung ano gagawin niya, kung ma-threaten ba siya sa mga dumadaan o mag-charge ba siya sa pusa o sa aso na makita niya o sa mga object na hinahangin yung gumagalaw. Kahit na manibra ko kagad siya na maayos. Sit. Sit muna. Nice. Good job. So ito, sinasocialize ko siya na ganito. I-desensitize ko siya na
Huwag mag-react. Sit. Sa kung ano man. So yun lang yung yun lang yung isa sa mga negative ni Gemma yun. Ayaw niya pumirmis na umupo. Sit. Sit lang. 5 minutes pa, siguro. Gemma, sit. Nice. Good job. Good girl. Ito. Sit. Gemma, dito. Sit. Relax lang. So kahit nakasit siya physically, na ipapahinga ko siya, pero yung mental state niya, yung state of mind niya, hindi nagpapahinga yan. Kasi ang likot, kilos ng kilos. Sit. Kaya isa to sa mga paraan na ginagawa ko para ma-address sa aso yung behavior. And then, ano niya, Ako nagtatanong nga daw. sustain niya na pinapasit siya ng pinapasit ang tawag. Magawa niyang mag-sit ng matagal. Matagal. Wala na nga ako sasabihin. Umupo ka na lang dyan. Kung nagsasalita ako, tumatayo ka eh. Good sit. So, hindi naman nagwa-whining yung dog nyo. Kung mapapansin, monitor lang siya. Pero open mouth. Yung ears nasa likod. Wala din naman siya alert. Wala sa harapan. So, bakit ko nga pa ini-explain yung ganung behavior. So, para malaman nyo kung kailan pa nag-trigger yun. Okay, matapang yan. Tapang. And then, kung bakit pa nag-trigger yun. So, para mapagandaan. So, bago pa man din siya mag-lunch o mag-react, nakaka-counter na siya. So, kaya ganito ulit yung position ko. Nire-remind ko lang po kayo. Para mas ma-monitor ko si Gemma sa ginagawa niya. Sit na. Sisata daw kayo.
Come here. Ayan naman yung aso, nakita siya, tinawalan na naman siya. Lumabas sa gate. Nakatali naman yung aso. Baga ang status niya para siyang yung isang aso niya yung white, ganun. Sit. Tayo. Sit. Ito dito, Gemma. No? Ano? Liglang tunog. Ulat ka. Gemma! Gemma, Gemma! Nilalakad ko na nga si Gemma ulit.